ako'y pumasok sa sanlibutan. Right? Chapter 5 yun. Verse 12. Pero bago doon, sinabi po sa Romans chapter 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Amen? Chapter 2, no? Pinakita na ang Diyos ay matuwid sa paghatol. Chapter 1, lalo nang pinakita po dito from verse 18 to 32, yung pong kasalanan ng sangkatauhan. Kaya walang maitatanggi ang tao na nagkasala po. At sa chapter 3, andun po ang pagpapawalang sala ng Diyos sa tao. No? Verse 20, 21 hanggang 24. Then chapter 4, sa pananampalataya ni Abraham, huwag yun na po sundan. Malilito kayo, hindi nyo kayang sundan. Mas mabilis ako magsalita po. Sa chapter 4, ginamit ang halimbawa ni Abraham kung kailan siyang nampalataya, tinuring siyang matuwid ng Panginoon. Right? Ano ang focus doon ng writer ng Romans? Gusto niya, tayo din po ay nanampalataya sa Diyos. Amen ba? Nung nanampalataya tayo sa chapter 5, pinatawad tayo at nagkaroon tayo ng mapayapang kaugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Nasettle po ang issue ng separation ng tao at ng Diyos. Sa chapter 6, binigyan ng din dito, huwag na kayong magkasala sapagkat hindi na kayo nasa ilalim ng kautusan, kundi nasa ilalim na kayo ng kagandahang loob ng Diyos. No? Chapter 7, inulit-ulit ni Pablo, wala na tayo sa ilalim pa ng kautusan. Ano? In-emphasize niya ang hilig ng laman at tuntunin ng isip. At tingnan niyo po, nung naayos na lahat ito, concluding na naman yung verse, yung chapter 8, verse 1. Kaya nga, wala nang kahatulang parusa sa mga taong nagipag-isa na kay Kristo Jesus. And then, dun sa chapter 8, pinakita niya yung pamumuhay natin ayon sa Espiritu at yung kaugnayan natin sa Diyos. Amen. Amen. The Spirit of God bear witness to our spirit that we are sons of God. Ano po, pinagtibay niya. At dahil doon, sabi niya, emphasis niya, sa 17th yabang mga anak, tayo'y mga tagapagmana ng Diyos at kasama ang tagapagmana ni Kristo Jesus. Ano po, sapagkat kung tayo kasama niya, sa pagtitiis tayo makakasama niya sa kanyang kalwalhatian. Kaya pinatunayan ang kalwalhatian ay isa sa atin, yung glorification tinatawag. Sa verse 29, tingnan niyo po, and 30, itong emphasis dito, sapagkat sa mula pa alam na ng Diyos kung sino magiging kanya, at ang mga ito'y pinili niya upang maging katulad ng kanyang anak. Sa gayon, siya ang naging panganay sa lahat ng maraming magkakapatid. Verse 30. Ang mga pinili niya, noong pang una ay kanyang, ano daw po? Called, tinawag. At ang mga tinawag kanya rin, pinawalang sala. At ang mga pinawalang sala ay kanyang binahaginan ng kanyang kalwalhatian. Right? Amen ba? Amen. Chapter 9, bumalik uli sa bansang Israel na kanyang pinili. No? Bumalik uli doon. Bakit po? Hindi nagpupusa ang mga Hudyo, ang buong Israel, ano po? Sa Panginoon. Dahil meron silang hinihintay na iba. Chapter 10, gumawa po sila ng pamamaraan nilang hindi ayon sa pamamaraan ng Diyos. Hindi nila alam
na si Kristo po ang kaganapan ng kautusan upang ituring na matuwid ng Diyos ang sino mang sasampalataya sa Kanya. Susundan ba? Amen. Amen ba? Tingnan niyo po. And then, binigyan ng emphasis doon ng writer, ang kaligtasan ay para sa lahat. Amen. Chapter 11, tingnan niyo. Nagmatigas ang ulo ng mga Israelita. Kaya nabaling po ang mata ng Panginoon sa mga isip. Na dati po tayo nabubuhay ayon sa Ephesians chapter 2:12, tayo ay mga hintil, walang Diyos, hindi kasama sa covenant ng Israel, namumuhay tayo walang pag-asa. Pero dahil po sa katigasan ng ulo ng mga Israelita, yun ay naging pagpapala sa mga hintil. Kaya dumating sa atin ang kaligtasan. At ang kaligtasan ay mananatili lang po hanggang dumating ang huling hintil na lalapit sa Panginoon. And then, mag-uumpisa na po doon ang apostasy, pagtalikod sa pananampalataya, at kukunin na talaga ng Panginoon ang lahat na sumasampalataya sa Kanya. Rapture of the church. And then, tignan niyo po, chapter 12. Conclusion na naman. Kaya nga, mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal, at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. And then verse 2, huwag kayong makiayo sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip. Sino magbabago ng isip natin? Si Pastor Bob? Diyos. Sino po? Ang Diyos. Ang Diyos. Makikita niyo mamaya bakit hindi naglilingkod ang tao. No? Hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, ano gagawin? Magagawa ninyo. Kailan magagawa? Pag nabago na ng Diyos ang ating mga isipan. Amen. Right? Amen. No? Mabuti. Magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. And then, in-enumerate niya na kung ano-ano yung gagawin ng mga mananampalataya. Dahil sa magandang loob ng Diyos sa akin, ano po sabi niya? Sinasabi ko sa bawat isa sa inyo, huwag ninyong pahalagahan ang inyong sarili nang higit sa nararapat. Sa halip, baka isipin ninyong mabuti ang tunay ninyong katayuan ayon sa sukat ng pananampalatayang ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa inyo. And then, andito na po kung ano po yung paglilingkod na gagawin ng tao, lalo na ang mga Kristiyano. Ang ibig sabihin ng Kristiyano, Christian, Christ-likeness. Amen. Naintindihan ba natin? So therefore, ganito ang sinasabi niya, kung paano ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at magkakaiba ang gawain ng mga ito, gayon din naman. Kahit na tayo marami, nabubuo tayo sa isang katawan ni Kristo, tayong lahat ay bahagi ng isa't isa. Ito na po yung mga paglilingkod na gagawin. No? Tumanggap tayo ng iba't ibang kaloob. Right? No? Ayon sa kagandang loob ng Diyos, Ephesians chapter 4 verse 7, bawat isa sa atin ay tumanggap ng natatanging kaloob. Kaya
I doubt kung may magsasabing wala siyang kaloob na tinanggap. Kung wala kang tinanggap na kaloob sa Diyos, di mo siya tinanggap bilang Panginoon at tagapagligtas. Agree or disagree? Agree. You must agree dahil yun ang totoo. Amen. Tumanggap tayo ng iba't ibang kaloob ayon sa kagandahang loob ng Diyos. Kaya't gamitin natin ang mga kaloob na iyon. Kung ang ating kaloob ay pagsasalita ng pahayag mula sa Diyos, magpahayag tayo ayon sa sukat ng ating pananampalataya. Kung paglilingkod ang ating kaloob, maglingkod tayo. Bakit po? Iba't iba ba ang klase ng paglilingkod? Iba-iba. Bakit po in-specify doon, hindi sinabing, yung isa taga-pagwalis, yung isa taga-ganito. Ang pagkagamit po ay generic paglilingkod. Tinatanong ko po kayo, may iba't ibang klase ba ng paglilingkod? Iba-iba. Meron po ba? Meron ba? Meron! Taas mo yung kanang kamay mo. What is the use of this finger? Anong gamit nito? Hinliliit. Hinlalato. Hinlalato ba? Ang tenga, no? Hindi ito kasi sa tenga. Ito po, pantenga. Ito, ano gamit nito? Ito ang pinakamayamang daliri dahil ito, pinakita ni Pastora yung diamond ring niya. Regalo ba ni Pastor yan? Di ba? Ito pinakamayamang daliri, kahit kaliwat kanan, ito pong ring finger. Middle finger, ano gamit nito? Andito daw po ang buong kalakasan ng ating mga kamay, right? Ito, pointed finger. Ito ang makapili. Ito ang turo ng turo. Tama ba? Pero sa pagturo mo, ilan yung nakaturo sa'yo? Tatlo, mas marami, di ba? Ay, hindi ka pwedeng makapili. Dapat always standard. Okay ba? Ang sinasabi ng Panginoon sa'yo, anak, okay. Dapat ganito po. Approval. Tama ba? Amen. So, ibig sabihin po, lahat tayo may iba't ibang paraan ng paglilingkod na ginagawa para sa Panginoon. Right? Amen. Hindi ako nagbibigay ng assignment sa inyo, kayo po. Dapat alam nyo, kung ang isipan nyo binago na ng Diyos, ano sabi sa verse 2? Magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Hindi mo kailangan tanong pa kung ano ang gagawin mo. Pag ikaw ay nabago na sa iyong kaisipan, binago na ng Diyos ang isip mo, it follows yung iyong pagsunod. Saan daw? Sa paggawa ng mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Naintindihan ba natin? So tanong ko, bakit hindi naglilingkod yung iba? Eh di hindi pa po nabago ang kanyang kaisipan ng Diyos. Amen. Dahil hindi siya umaayon sa kalooban ng Diyos. Right? And then, sunod, verse 8, magpalakas ng loob ang may kaloob na nagpapalakas ng loob. Yung encourager. No? Kung pagbibigay, ang iyong kaloob, magbigay ayon. Ano po? Magbigay kayo ng buong puso at di napipilitan lamang. Kung pamumuno naman, mamuno kayo ng buong sikap, leadership. Kung pagkakawang gawa ang inyong kaloob, philanthropy o service, ano po? Yung pagbibigay. Kung pagkakawang gawa, paglilimos, ganun po, pagtulong. Ang dami pong synonymous na word yan, ano? Gawin ninyo iyon ng buong gala. And then, maging tunay ang inyong pagmamahal, suklaman ninyo ang masama at pagkaibigin ng mabuti. Iba po, ang iniibig yung masama.
yung mabuti, ayun ang minamasama. No? Magmahalan kayo bilang magkakapatid at pahalagaan ninyo ang iba ng higit sa pagpapahalaga nila sa inyo. And then, ito yung tinuturo ni Pastor Loga, magpakasipag kayo at huwag maging tamad. Buong puso kayong maglingkod sa Panginoon. Amen? Bakit? Andiyan na po in-enumerate na lahat yung pwedeng gawin. Kaya lang hindi magawa dahil hindi po nabago ng Diyos ang kanyang isipan. Kaya hindi niya maunawaan kung ano ang kalooban ng Diyos. Andiyan ba kayo? Naintindihan ba natin? Kasarap kayo maglingkod sa Panginoon. Ang paglilingkod sa Panginoon ay pribilehiyo. Amen ba? Privilege lang po yan, hindi option. Ang option para bang pinipili mo lang na maglingkod ay hindi po, pribilehiyo lang. Ang option kasi pwedeng hindi mo gawin, pwede mo gawin. Pero po yung paglilingkod talaga sa Panginoon, option, privilege, ay hindi option, privilege lang. Privilege lang. Dahil masaya ka. Dahil alam mo yung ginawa ng Diyos para sa iyo. Kaya binabalik mo yun into a service. And then, verse 12, magala kayo dahil sa inyong pag-asa, magtiyaga kayo sa inyong kapigatian at palaging manalangin. Tumulong kayo sa pangangailangan ng mga kapatid at patuloy ninyo ang mga taga-ibang lugar. Idalangin ninyo ang mga umuusik sa inyo. Kaya dami ko pinagpe-pray dito, dami umuusik sa akin dito eh. Pero no, tama yung sinasabi ko eh, minawalang kabuluhan. Amen? Bakit? Ang gusto nilang marinig eh yung kung ano na lang po at ang isip. Amen ba? Amen. Yan. Makigala kayo sa nagagalak at makitanis kayo sa mga tumatanis. Ngayon baliktad. Pag meron tumatanis, pinagtatawanan. Tama? Buti nga sa kanya. Eh kung paano sa'yo balik yun? Ano mararamdaman mo? Kaya dapat po, makiayon talaga sa kalooban ng Diyos. Ang kalooban ng Diyos, pag may nagagalak, magalak tayo. Pag may tumatamis, makitamis tayo. Sa Old Testament nga eh, meron pa pong binabayaran para umiyak lang eh. Tumamis na. At ngayon, practice pa rin sa mga in-check. Amen? Pero talaga po ngayon sa mundo na ito, both Christian and non-Christian, pag meron po na tumatangis, natutuwa yung iba at sinasabi, buti nga Christian yun eh. Hanggang ba tayo? Amen. Hindi ko na may mention pero alam ko po na sa halip magkaisa kayo ng saloobin, huwag kayong magyabang. Sa halip ay makisama kayo kahit sa mga dukha. Huwag ninyong ipalagay na kayo ay napakarunong. Ito mahirap po sa atin. No? Eh, wala na tayong alam, nagmamarunong pa tayo. Nakarinig lang ng isang talata sa Biblia, ang tingin niya sa sarili niya, ang buong Biblia ay alam na niya. Amen ba? Huwag ninyong gantihan ng masama ang masama. Sikapin ninyong mamuhay ng marangal sa harap ng lahat ng mga tao hanggat maaari gawin ninyo ang inyong makakaya upang mamuhay kayo ng mapayapa kasama ng sinuman. Mga minamahal, sabi ni Pablo, huwag kayong maghihiganti. Ipaubaya niyo yan sa galit ng Diyos, sapagkat nasusulat, akin ang paghiganti. Ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. The vengeance is mine, says the Lord. Sa halip, kung nagugutom ang iyong kaaway, pakainin mo. Kung nauuhaw, painumin mo. At sa gayon,
ay magbubuntun ka ng mga baga sa kanyang ulo. Ang ibig sabihin po nito, pag ginawa mo ng masama lahat yan, ano sabi ng Biblia? Para daw nagbubuntun ka ng mga baga sa kanyang ulo. Bakit po? Ano ang context niya? Ano ibig sabihin niya? Sa ancient times, sa malumang panahon ng mga ninuno ng mga Israelita, wala naman pong lighter noon, tama? Walang posporo. Kaya yung kanilang mga pugon o kalan na gamit, sinitiyak nilang hindi po nawawalan ng baga. Dahil napakahirap, layo ng kapitbahay para ikaw ay humingi ng konting baga para makapagparingas ka. Yun ang context niyo. Ano ibig sabihin? Pag nagawa mo yun, nagbubuntun ka daw ng baga sa kanyang ulo. Ibig sabihin po, anytime pwede kang humingi ng baga. Naintindihan ba natin? Dito lang sa atin po, hindi ba nung araw? Hiraman ng posporo, mami yan. Tama ba? Sino nakaranas ng gano'n? Yung hiraman po, lalo na sa bukid, Pag may kubo-kubo doon, wala kaming pangsindi. Takbo ka, napakalayo. Tama ba? Naghihiraman talaga. And then, last verse. Huwag kayong padaig sa masama, kundi daigin ninyo ng mabuti ang masama. Marami ngayon umaayon po sa masama. Now, they reject the good works, but they approve the evil deeds. Can you agree with me? Amen. Marami na akong nakita ng Kristiyano. I need not to mention their name. Hanggang ba kayo? Amen? So, chapter 12 is a Christian living. Pamumuhay. Paano tayo po mga kasunod? Magpakasipag kayo at huwag maging tamad. Buong puso kayong maglingkod sa Panginoon. Ulitin ko ulit, pag tayo ba'y sumamba, paglilingkod bento sa Diyos? Pag ba tayo sumasamba, paglilingkod bento sa Lord? Hindi. Hindi. Sino pa may sabing hindi? Sino may sabing oo? Ano, mami? Paglilingkod ba sa Lord ito? Ha? Ano talaga ang linggo? Ang totoo, hindi po linggo ang ating dapat pagsambay. Sabado, yun ang Sabat. Nag-i-start ang day 1 sa Sunday. Tingnan nyo kalendaryo nyo, Sunday yung isa. Saturday ang ikapito, yun ang Sabat. Kaya lang, isinunod natin ang ating celebration noong Resurrection Day ng ating Panginoong Jesus. Kaya, hindi Sunday service ang dapat tawag, kundi Sunday celebration. Amen. We celebrate the goodness of God. Amen. Kaya nga may goodness of God, no? Amen ba? Amen. May tanong po kayo doon. Tayo ba'y nakalaan talagang maglingkod sa Panginoon? Amen. O tayo ang hinihintay natin tayo paglingkuran? Dapat po, sabay-sabay tayo na naglilingkod para sa Panginoon. Amen ba? Amen. Amen. No? Kahit ano po yan, maliit, malaki, kung yan ang ginagawa natin indirectly sa Diyos, directly ginagawa sa tao, that's service. Amen. Pero huwag natin ituring na yung pagsamba natin ay paglilingkod sa Diyos. Hindi po. Ito ay sineselebrate lang natin yung one way na ginawa ng Panginoon sa mga buhay natin. So, kung hindi ka nakaka-attend, meaning,
walang kabutihan ginawa ang Diyos sa'yo. Hindi mo na-appreciate yung ginagawa ng Diyos sa buhay mo. The more na ikaw po ay nakikipag-fellowship pag Sunday o anumang okasyon, ibig sabihin lang, pinapahalagahan mo ang ginawa ng Diyos sa buhay mo. At ikaw ay nakatune sa pamumuhay bilang isang tunay na tagasunod ng ating Panginoon. Amen? Balik ko na sa ating MC.